Magandang gabi po. Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon bukas ng Huwebes, November 2, 2023 at sa mga susunod na araw. At latest update sa low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Meron po tayong tatlong weather systems na minomonitor sa ngayon at una na dyan ay ang low pressure area na malapit na sa ating kalupaan. As of 3 in the afternoon ay nasa coastal waters na ito ng bayan ng Dinapigue sa Isabela. Inaasahang lalapit pa itong low pressure area dito po sa may northern Luzon at possible na malusaw na rin ito either mamayang gabi or bukas. This low pressure area plus the shear line ang siyang patuloy na nagpapaulan po dito sa silangang bahagi po ng Luzon. Ang shear line ay ang linya po kung saan nagtatagpo po ang mainit na hangin galing dito sa Pacific Ocean plus ang malamig na hangin galing dito sa may northeast, particularly the Amihan. So itong shear line kitang-kita sa ating animation yung mga kaulapan at sinasamahan na rin ito ng mga pag-uulan na minsan po ay malalakas. At samantala dito naman sa kaliwang parte ng Luzon, meron po tayong northeast monsoon or Amihan na siya nagdadala pa rin po ng generally mas malamig na panahon, makulimlim na panahon in general na sasamahan lamang po ng mahina hanggang katamtaman ng mga pag-ulan. At dito sa Visayas and Mindanao, generally mainit na may tsansa lamang po ng mga pulupulong pag-ulan. Sa mga susunod na oras or mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, pinakamataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa silangang parte ng Luzon. Magdala pa rin po ng payong kung lalabas kayo ng bahay ngayong gabi, lalo na dito sa may mainland Cagayan, pababa ng Isabela, Quirino, Aurora, maging dito po sa may Bulacan, Metro Manila, malaking bahagi ng Calabarzon, mataas ang tsansa ng ulan lalo na dito sa Quezon at sa mga probinsya ng Camarines Norte, Marinduque, and Oriental Mindoro. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Central Luzon, Cordillera Region, rest of Cagayan Valley at dito rin po sa Ilocos Region, asahan din ang makulimlim na panahon ngayong gabi hanggang bukas ng umaga dahil po yan sa Amihan at sasamahan niya ng generally mas malamig na madaling araw at meron lamang may hina hanggang katamtaman na pag-ulan. Ilang bahagi pa po ng Luzon dito sa rest of Bicol Region and Mimaropa, meron na tayong mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong ulan na nagtatagal lamang po ng 2 hanggang 3 oras. At dito sa Visayas and Mindanao, generally, fair weather or bahagyang maulap ang kalangitan. But then meron na rin tayo nakikitang mga kaulapan dito po sa may parting Cebu at dito sa may Leyte, as well as malaking bahagi ng Northern Mindanao and Lanao del Sur. Dulot lamang po ito ng localized thunderstorms. By tomorrow, November 2, asahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan in many areas of Luzon, lalo na ang silangan at katimugang bahagi. Asahan po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil sa shear line. Dito po sa Cagayan Valley, dito na rin po sa may Aurora, malaking bahagi ng Calabarzon, plus Metro Manila. So mag-ingat pa rin po sa mga pag-ulan, light to moderate with at times heavy rains. Kung lalabas po tayo ng bahay bukas, magdala ng payong. Dito naman sa natitirang bahagi ng Northern and Central Luzon, asahan pa rin ang epekto ng Northeast Monsoon. Sisilip-silip ang araw pero asahan din yung mga pulo-pulo, yung mga saglit na mga pag-ambon din po possible. At dito naman sa natitirang bahagi ng Southern Luzon, itong Mimaropa and Bicol Region, bubuti ang panahon, particularly dito sa may Camarines Provinces, at aasahan naman yung generally maaraw at minsan maulap na kalangitan over Mimaropa, nasasamahan lamang po ng mga saglit na pag-ulan na walang kinalaman sa anumang weather disturbance. Temperature natin for Metro Manila between 24 to 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Visayas, halos katulad pa rin po na weather conditions. As today, yung magaganap po by tomorrow, araw ng Thursday, bahagyang maulap at minsan maaraw na kalangitan, nasasamahan lamang ng mga localized thunderstorms o yung mga pag-uulan na dulot ng mainit na panahon. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, asahan din po ang mainit at maalinsangang panahon, lalo na sa tanghali. Possible yung sa Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius at sa Metro Davao naman po hanggang 33 degrees Celsius. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, meron tayong mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong ulan na nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Sa ating mga kababayan po na maglalayag bukas, asahan po ang maalong karagatan dito sa malaking baybayin po ng Luzon dahil pa rin yan sa Northeast Monsoon or Amihan. Possible yung hanggang 3.4 meters po no, nasa isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado ito sa maliliit na sasakyan pandagat, lalo na sa mga nangingisda over here in the West Philippine Sea at sa may Philippine Sea sa silangan po ng Luzon. Over Visayas and Mindanao, ganun pa rin po. Generally banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon. Maliban na lang kung may mga thunderstorms, possible pa rin umakyat ng 2 metro ang mga pag-alon. And for the next 3 days, iiral pa rin po ang Northeast Monsoon, doon lamang po sa may Northern Luzon,
dahil aasahan yung paghina pa ng shear line, aakyat ito patungo sa may Batanes and Babuyan Islands. So magre-replace po itong malamig na amihan dun sa may Northern Luzon, pagsapit po ng Friday hanggang weekend, but meron po tayong possible na mabuo na low pressure area over the weekend sa may silangan po ng Mindanao at doon naka-embed po yung intertropical convergence zone, yung low pressure area at possible na magpaulan ito sa silangang parte po ng Mindanao over the weekend. So sa Metro Manila, Friday hanggang Sunday, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na sasamahan ng mainit na panahon hanggang 32 degrees Celsius sa tanghali at sasamahan din ng mga pulupulong ulan dulot ng localized thunderstorms. Sa mga mamamasyal po dito sa Baguio City at mga kalapit na lugar dito sa Cordillera Region, asahan pa rin yung generally maaraw naman na umaga dahil po sa amihan, sasamahan niya ng hanggang 16 degrees Celsius na minimum temperature sa madaling araw at hindi mainit sa tanghali, sa hapon hanggang sa gabi. Doon naman nagkakaroon ng mga pag-uulan, pero hindi po ito malalakas at hindi naman ito mga thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Kabikulan, Friday and Saturday, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan throughout those days at sasamahan lamang ito ng mga saglit na pag-ulan. Mas madalas ang pag-ulan pagsapit po ng linggo, kaya magdala po ng payong. Sa atong mga kaigsuonan din na over Metro Cebu, kagaya dito sa Bicol Region, Friday and Saturday, partly cloudy to cloudy skies at ideal naman po sa pamamasyal. But then pagsapit po ng Saturday ng gabi all the way hanggang Sunday ay mostly cloudy skies na at merong mga on and off na mga pag-uulan dulot pa rin ng localized thunderstorms. At tulad ng nabanggit ko kanina dito sa Davao Region and Caraga Region over the weekend, possible po ang maulang panahon dulot ng intertropical convergence zone plus yung naka-embed doon na papasok na low pressure area possibly. So meron po tayong mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms over those regions, mga light to moderate rain Saturday and Sunday. Kaya magdala po ng payong at mag-ingat sa mga pagbaha at pagguho ng lupa.